Kabanata 2371. Agad na kumalat ang nakamamatay na aura, at ito ay nakakatakot. Si Queenie ay nasa isang bingit ngayon, kasama ang kanyang mga nakatagong card. Kaya, hindi niya pinansin si Ethan sa pagkakataong ito at nanatili siyang matatag sa paninindigan. Then he squinted at Harvey and said, "Harvey, bibigyan kita ng 1 minuto. Pakawalan mo si Young Master Hamilton at sumuko. Kung hindi, babarilan ka namin hanggang mamatay. Gusto kong makita kung alin ang mas mabilis, kung ito ay ang longsword mula sa Sword Camp o ang mga armas ng Dragon Palace." Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, ang mga figures sa buong patio ay nanginag. Biglang sumulpat ang daan-daang unipormadong lalaki at babae. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga baril at hinarap ang mga tao mula sa Sword Camp na may layuning pumatay. Kahit na ang batas militar ay may bisa ngayon, ang mga tao mula sa Dragon Palace ay mayroon ding sapat na lakas at kumpiyansa na kumilos sa oras na ito. Sumilay si Harvey nang walang kwentang tingin. Dahan-dahan niyang hinayla ang gatilyo gamit ang kanang kamay, at bahagyang humila ang firing pin ng baril. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagdulot ng walang katapusang pagbabago sa ekspresyon ni Quentin York. Alam niya ang ugali ni Harvey. Kung patuloy niyang ibuli si Harvey ng ganito, malamang na mamatay si Tyrell Hamilton. Bakas din sa mukha ni Queenie ang nakakatakot na ekspresyon. Kaagad, sinimulan niya ang countdown sa mahinang boses, "Harvey, nauubos na ang oras, 10, 9, 8. Sa oras na ito, isang tunog ng pagsipol ang nagmula sa direksyon ng gate. Pagkatapos, isang Land Cruiser ang puwersahang bumangga sa nakalok na gate ng courtyard, na naging dahilan din ng maraming sarhento sa Sword Camp na hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Agad na nagtipon ang mga mata ng mga tao, nakatingin sa lugar kung saan naroon ang hindi inanyayang bisita. Bang! Binuksan ang windshield ng Land Cruiser, at pagkatapos ay isang figure na walang pakialam ang lumabas sa kotse. Casual siyang tumayo sa hood ng kotse, damilat, at sinabing, "Narinig ko na gustong pigilan ng mga tao ng Dragon Palace, ang pinuno ng sangay ng Longmen. Mga timon lang sila, at nalampasan na nila ang linya. Gusto nyo bang mamatay?" Tinitigan ng grupo ng mga tulalang tao ang taong biglang sumulpat na may nakakatakot na ekspresyon. Lalo na sina Queenie at Quentin. Ang kanilang mga mata ay patuloy na gumagalaw sa oras na ito, at hindi sila nang ahas na tingnan ang taong ito ng direkta sa mata. Para naman sa ibang mga tao mula sa Dragon Palace, hindi nila namamalayan na ibinagsak ang kanilang mga baril sa lupa, na para bang hindi sila maglakas loob na galitin ang taong biglang sumulpat sa kanilang harapan. Bahagyang lumingon si Harvey, sumulyap siya sa kanya, ngumiti, at nagsabi, "Magandang hapon, Ginoong Bomb." Sa sandaling ito, para bang kumidlat mula sa bughaw na langit, na naging dahilan upang masilaw ang lahat sa karamihan. Nang ibabaw, Tuan Bauer, Samuel Bauer. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, ang karamihan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Maging si Ethan Hunt, ang numero 1 war god ng Southlight Army, ay naramdaman ang matinding panunupil ni Samuel. Para siyang madaling durugan basta ang kalaban ay gumawa ng kahit kaunting galaw. Maging si Ethan ay naging ganito, hayaan ang iba. Sa sandaling ito, walang nang ahas na tumingin kay Samuel, na para bang makapatay siya sa kanyang mga mata. Matanda na ako at masama ang pandinig. Habang papunta ako dito, may narinig akong nagsabi na babarilin nila si Harvey York. Pinanliitan ni Samuel ng mata si Queenie York at ang iba pa habang walang pakialam sa pagsasalita. Kawili-wili. Nagtitiwala sa ilang mga tao na gamitin ang kanilang mga koneksyon sa Longmen High Management at sinusubukang makipaglaro sa isa sa 36 na branch leader ng Longmen habang ako ay naglilibot sa timog. Sinisikap mo bang hindi ako igalang? Kalmado ang tono ni Samuel, para lang siya nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, ngunit ang bawat salita ay parang isang malaking bato na dumidiin sa puso ng lahat.
Ang mga talukap ng mata nina Queenie at Quinton York ay biglang kumibot, at nagsimula silang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Hindi sigurado kung natatakot silang sumagot o alam nilang hindi sila karapat-dapat na kausapin si Samuel. Lalo na si Queenie, talagang lumubog ang puso niya. Since he dared to catch Harvey today, dapat may tiwala siya. Ang alam lang niya ay ang young Master York ng York sa Hong Kong at Las Vegas ang sa likod niya. Si Vince York ay ang God of War na bagong gising sa Dragon Palace. Hindi lamang siya kilala bilang pinakabatang Diyos ng digmaan sa dakilang bansa H, ngunit kilala rin siya bilang pinakamalakas na Diyos ng digmaan. May mga tsismis pa nga na nagmumungkahi na mayroong isang nangungunang kabataang talento sa mga York na kukuha sa posisyon ng Chief Instructor ng nangungunang siyam na hukbo ng Great H Country. Ang taong ito ay hindi malayong si Vince York. May mga tsismis pa nga na nagsasabi na si Vince ang tunay na Chief Instructor ng Sword Camp at lahat ng tsismis na lumabas sa eksena noon ay nagpapanggap na ang dating pagkakakilanlan ni Vince. On the other side, palaging low profile si Vince, kaya hindi siya mapakali. Kasama si Harvey, na nagpanggap ng kanyang pagkakakilanlan sa Southlight, wala ring intensyon si Vince na panagutin siya. Kahit wala siyang pakialam, hindi ibig sabihin na kaya na lang siyang year-oka ng ibang tao. Sa katayuan ni Vince bilang Young Master York ng Hong Kong at Las Vegas, God of War ng Dragon Palace, Chief Instructor ng nangungunang siyam na hukbo, at iba pa, madali niyang madudurog si Harvey hanggang mamatay. Naisip ba ni Harvey na maaari pa rin siyang kumilos ng bongga sa Hong Kong at Las Vegas sa pamamagitan lamang ng pagpapanggap bilang Chief Instructor ng Sword Camp? Nabaliw na ba siya? Kahit na si Harvey ay kamag-anak ng mga longmen ngayon at naging isa sa 36 na pinuno ng sangay, hindi pa rin iniisip ni Queenie na si Harvey ay maaaring magkaroon ng isang espesyal na relasyon kay Samuel. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, si Samuel, na dapat nasa malayo sa Floatwell, ay narito sa Hong Kong, na gustong protektahan si Harvey. Hindi pinansin ni Samuel si Queenie at malamig na sinabi, "Ngayong nandito na ako, barilin mo ako kung maglakas loob ka." Hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Si Quinton ang unang sumagot. "Ginoong Bauer, isa ako sa 4 na Young Master ng Hong Kong, ako si Quinton York. Sana ay matulungan ako ni Mr. Bauer. Nandito kami ngayon para..." Sampal. Mukhang walang pakialam si Samuel. Pagkatapos, sinampal niya si Quinton, pinalipad siya. Bang! Tumama ang katawan ni Quinton sa dingding. Agad na dumudugo ang kanyang ulo, at mukhang malungkot siya kaya medyo nahirapan siyang bumangon. Maingay. Mukhang walang pakialam si Samuel. Samantala, ang isang casual na tingin mula sa kanya ay maaaring agad na mapaatros ang lahat sa Dragon Palace. Yung scene na tense nung una biglang namatay. Si Queenie at ang iba pang matataas na opisyal ng Dragon Palace ay maaaring hindi igalang si Ethan at hindi sumunod sa mga utos. Gayunpaman, wala silang lakas ng loob at wala silang karapatang lumaban nang harapin nila si Samuel. Bahagyang itinagilid ni Ethan ang kanyang ulo, at kaagad na sumugod ang mahigit 100 sarhento, agad na pinrotektahan ang magkapatid na Mendoza at umatras. Bang! Pagkatapos ay sinampal ni Harvey si Tyrell Hamilton at sinipa ito sa lupa. Pasuray-suray na tumayo si Tyrell at pagkatapos ay dinala ng ilang doktor mula sa Dragon Palace upang gamutin ang kanyang sugat. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang tinitigan ng masama si Harvey. Napabuntong hininga si Queenie York at tuluyang kumalma. Ang hitsura ni Ethan Hunt ngayon ay hindi inaasahan, ngunit ang pagdating ni Samuel Bauer ay lampas sa imahinasyon. Bagamat mukhang halos magkasama ang 2 taong ito, ipinapakita rin ito ang kapangyarihan at malakas na koneksyon ni Harvey York. Tinatamad akong magsalita ng walang kaparirikan. Lumuhad kayong lahat at yumuko ng 3 beses kay Harvey. Pagkatapos ay tatapusin ko ang usaping ito dito ngayon. Malamig ang ekspresyon ni Samuel.
Hindi niya ito napag-usapan kay Harvey at binalak niyang tapusin ang kaguluhang ito sa lalong madaling panahon. Si Queenie at ang mga talukap ng iba ay bahagyang kumibot, na nakakatakot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung talagang napaluhod sila ngayong gabi, paano nila ma-frame si Harvey? Paano pa rin sila magiging maganda sa Hong Kong at Las Vegas sa hinaharap? Kung lumuhod sila, tiyak na ipapahiya nila ang Hong Kong Dragon Palace at Las Vegas. Napatingin tuloy si Harvey kay Samuel ng may interes. Paanong ganito ang paggalang sa kanya ng matandang ito? Malamang gusto niyang bawiin niya ang pabor sa susunod. Ginoong Bauer, ako si Queenie, ang ika-4 na paksyon ng Yorks ng Hong Kong at Las Vegas. Ang aking ama ay si Marcel York. At the same time, ako rin ang second in command sa helm ng Dragon Palace. Samantala, nagngangalit si Queenie at humakbang. He managed to fight back against Samuel's intimidating pressure and spoke slowly, hindi naman sa gusto namin siyang barilin, pero dahil sangkot siya sa insidente sa Las Vegas International Airport. Hindi lamang siya tumanggi na makipagtulungan, ngunit binugbog din niya si Tyrell, at kinuha pa siyang hostage, at sinubukan pang tumakas. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Gumagamit ako ng mga baril dahil walang ibang paraan. Kung talagang gusto namin siyang patayin, hindi na namin siya dinala rito. Bukod dito, si Lola York at ang Dragon King Palace ay labis na nag-aalala tungkol sa kasong ito. Sana ay hindi makialam si Mr. Bauer sa pamamagitan ng puwersa. Dahil ang mga bagay ay umunlad na sa ganoong punto, imposible para sa kanya na lumuhod sa kanyang init ng ulo. Kahit na si Queenie ay natakot sa pagkakakilanlan at lakas ni Samuel, nakapagsalita lamang siya sa puntong iyon. Mga Reyna, ikaw ang adopted daughter ni Marcel York, ang kasalukuyang master ng mga Yorks. Napatingin si Samuel kay Queenie na may malaking interes. Nabalitaan ko na inampun ka para maging asawa ng kasalukuyang amo. Sa madaling salita, ikaw ang fiancé ni Young Master York, Vince York. Paano magiging madam ang isang tulad mo? Sinusubukan ba ng mga York ng Hong Kong at Las Vegas na maging nakakatawa? Ano ang pasikot-sikot sa buong pangyayari? Paano nasangkot si Harvey dito? Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Sa pagsasalita sa isang profesional na tono at kahit na binanggit si Lola York. Halika, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Tawagan si Lola York at tingnan kung may lakas siya ng loob na tulungan ka. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Queenie. Ang pagtatanong kay Lola York ng isang bagay na walang kabuluhan, hindi ba iyon magpapatunay sa kanyang kawalan ng kakayahan? Alinsunod sa estilo ng mga York ng Hong Kong at Las Vegas, maaari niyang supilan si Samuel kung humingi siya ng tulong ngayon, ngunit ang kanyang kinabukasan ay ganap ding matatapos. Napagnganga si Queenie sa pagkakataong ito at dahan daw ang sinabing, Mr. Bauer, totoo ang sinabi ko. Bukod doon, nasugatan din ni Harvey ang mga taga-Dragon Palace. Gayun din, ang Elder Guild ay sumang-ayon na maaari nating. Mahalaga ba ang mga salita ng taong iyon? Walang ekspresyon si Samuel. Ang lahat ay lumuhod at magpapakumbaba ng 3 beses. Pagkatapos ang problema ay malulutas. Hindi mo ba naiintindihan? O hindi ka sigurado? Hindi ako sigurado. Tapos bubugbugin kita hanggang sa makasiguro ka. Kinagat ni Queenie ang kanyang mga ngipin at pilit na bamulong ng isang pangungusap, Mr. Bauer, kung pipilitin mong kumilos, hindi ka ba natatakot na masaktan mo ang Dragon Palace pati na rin ang York sa Hong Kong at Las Vegas? Hindi ka ba natatakot na mawala ang iyong reputasyon na isang siglo ng dahil lang kay Harvey? Sampal. Sinampal ni Samuel si Queenie hanggang sa lumipad ito. Pagkatapos, nagtanong siya ng walang pakialam, bata, tinuturuan mo ba akong gumawa ng isang bagay? Galit na galit ang grupo ng mga tao mula sa Dragon Palace. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na humakbang pasulong sa puntong ito at nakatitig lamang sa lupa habang ang kanilang mga mata ay kumikislap sa galit. Ngumisi si Samuel Bauer na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha.
Samantalang si Ethan Hunt, nakatayo lang siya doon sa paghanga. Ang maalamat na Master Bauer ay nangingibabaw. Kumilos siya anuman ang mga patakaran at tulong. Ginawa lang niya ang dapat niyang gawin, na medyo kahanga-hanga. Guro, biglang nagsalita si Harvey. Sa katunayan, mas mahusay na protektahan ang isang siglo na reputasyon ng Longmen. Hindi mo masisira ang iyong mga taon ng pagsusumikap ng dahil lang sa akin. Hindi ba ang mga tao mula sa Dragon Palace ay nagpatotoo na may kinalaman ako sa massacre sa Las Vegas International Airport? Humihingi pa sila ng paliwanag sa akin. Kung ganoon, bibigyan ko sila ng patas na pahayag. Gusto lang nila akong patayin, pero gusto kong sirain silang lahat. Gusto kong magsagawa ng paglilitis ang 4 na organisasyon, Dragon Guard, Dragon Cell, Dragon Palace, at Longmen. Gusto kong makahanap ng hustisya para sa mga inosente. Kung napatunayang nagkasala ako, aaminin ko. Ngunit kung ako ay inosente, tatanggalin ko ang mga sangay ng Dragon Palace sa Hong Kong at Las Vegas. Nagbago ang mukha ni Queenie at nang iba nang sabihin ni Harvey ang mga katagang iyon. Bahagyang natulala si Samuel. Tapos, maya-maya lang, tumawa siya ng malakas. Harvey, I have to admit na gusto ko talaga ang paraan ng ginagawa mo. Dahil gusto kanilang patayin, sisirain natin sila. Lieutenant Colonel Ethan, mangyaring tumulong pansamantalang kunin ang mga sangay ng Dragon Palace sa Hong Kong at Las Vegas. Ang mga tao ay maaari lamang makapasok sa teritoryong ito mula ngayon, at walang sino man ang pinapayagang umalis. Ngayon, magbibigay kami ng patas na paliwanag sa mga inosente at gayon din sa mundo. Hinarang ng maitim na ulap ang araw sa kalangitan. Ang kulog na parang guguho ang langit. Sa labas ng Walls Inn, mayroong isang lugar na parang libingan, na may hindi mabilang na mga numero na dumadaan kung saan-saan. Isang umuuwi na kalapati ang lumipad sa liblib na lugar na ito at damapo sa kamay ng isang batang lalaki. Isa siyang lalaking mapatla ang mukha. Inalis niya ang kalakip na sulat sa carrier na kalapati. Sumili ang ngiti sa labi niya matapos itong basahin saglit. Maya-maya, magalang siyang yumuko patungo sa malayong sinaunang templo at saka dahan-daang lumayo. Pagkaalis sa liblib na lugar na ito, pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Lola, pupunta si Jesse Xavier sa Hong Kong bilang kinatawan ng Dragon Guard para sa isang joint hearing sa Harvey case. May order ka ba? The VC Cell Nagamordo. Inilagay ni Peyton Horan ang telepono sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinaplos niya ang maliit na ulo ng kanyang apo na si Talia Horan. Ngumiti siya at sinabing, Talia, dapat pumunta si Lolo sa Hong Kong at humingi ng hustisya para kay Brother Harvey, ano sa palagay mo? Halos sa parehong oras, sa abalang lungsod ng Victoria Harbor, sa loob ng isang magandang tindahan ng mga bulaklak, isang hubad na mukha na babae, na nakasuot ng puting gown, ang naglagay ng isang palumpo ng bulaklak sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang ugali ay matikas, mukhang napaka-independent at malayo. Siya ay talagang kaakit-akit. Makikilala siya ng lahat ng nasa itaas na bilog ng Hong Kong at Las Vegas. Walang iba kundi siya ay si Lexi York mula sa Yorks ng Hong Kong at Las Vegas. Hindi lamang siya mula sa maalamat na ikalimang paksyon ng Yorks ng Hong Kong at Las Vegas, ngunit siya rin ang bunsong anak na babae ng Old Master of the Yorks at kapatid ng kasalukuyang Master. Bilang karagdagan, mayroon din siyang espesyal na pagkakakilanlan. Ang asawa ng Master of Dragon Palace at ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Dragon Palace, si Lady York. Samantala, dahan-daang huminto ang isang Toyota Century sa pasukan ng flower shop. Isang matangkad at manipis na figure ang nagtulak sa pinto at pumasok na may dalang payong. Medyo hawig ang mukha niya kay Harvey pero mas mukhang lalaki at gwapo. Siya yung tipong makakapag-iwan agad ng magandang impresyon sa iba sa tuwing lalabas siya. Ang taong ito ay si Vince York, ang Young Master York mula sa Hong Kong at Las Vegas. May hawak na payong si Vince York at nakangiting pumasok sa garden.
Pagkatapos ay pumunta siya sa tabi ni Lexi York at nagsalita ng magalang, "Tita, magandang gabi po. Bigla mo akong pinatawag dito. Maaari ba kitang matulungan?" Pinandilatan ni Lexi si Vince na nasa harapan niya. Tiningnan niya ito ng mabuti na para bang gusto niyang makita si Harvey York. Pagkatapos ay bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig at mahinang sinabi, pagkaraan ng mahabang sandali. "Inayos mo ba na pumunta si Harvey sa Hong Kong at Las Vegas?" Saglit na natigilan si Vince. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang ngumiti at sabihing, "Syempre hindi." Bang! Nabasag ang isang tablet sa harap ni Vince. Walang pag-aalinlangang sumagot si Lexi, nakidnap ang biyenan ni Harvey. 2 beses na nakipagsiksikan si Queenie kay Harvey. Paulit-ulit na pinaglaruan ng ika-4 na paksyon ng Hamilton si Harvey. Inayos ni Dennis Parker ang pagkulong kay Harrison Yates para sa pagpapatutuo na si Harvey ang taong naging sanhi ng insidente sa Las Vegas International Airport. Maglakas loob ka bang sabihin na ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo? Mukhang nagulat si Vince at sinabing, "Tita, narinig ko nga ang problemang ito." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2375. Ang mga taong ito ay galing din sa aking kadugo. Ang bagay ay, hindi pa ako nagbigay ng utos ng ganoon. Walang ganang sabi ni Lexi, "Vince, it's okay to say these words in front of me." Ngunit sa palagay mo ba ay makatutulong na sabihin ito sa panahon ng magkasanib na paglilitis mamaya? Nang marinig ang mga salitang joint hearing, bahagyang nagalit si Vince, na orihinal na may magaan na ekspresyon. Agad siyang sumagot ng mahina, "Tita, hindi ko maintindihan. Ito ang Yorks ng Hong Kong at Las Vegas area at ang lugar din kung saan ginagawa ng Dragon Palace ang mga bagay-bagay. Bakit kasali din ang 3 pang angkan? Ito ang ating teritoryo, at ang mga taong ito ay walang karapatang kumilos ng walang paggalang dito." Napabuntong hininga si Lexi at sinabing, "Bakit sila hindi kasali? Vince, hindi mo talaga gets. O sinusubukan mo lang kumilos ng tanga? Si Harvey ay miyembro ng Yorks ng Hong Kong at Las Vegas. Siya rin ang prinsipe ng York ng Southlight at pinuno ng sangay ng Longmen. In many people's perception, isa siyang grassroots na kayang bumangon. Pero sa mata ng ilang malalaking tao, isa siyang goldfish na kayang dumaan sa Longmen. Ang iyong mga tao ay nakipag-usap sa kanya ng paulit-ulit, hindi lamang para sa maliit na bagay ng York sa Southlight. Alam na alam mo na tanging ang prinsipe ng York, ang branch manager ng York, ang brat na hindi pa ama sa ating pamilyang York, ang maaaring magbanta sa iyong katayuan sa buong York sa Hong Kong at Las Vegas. Kahit na wala siyang interes sa Yorks ng Hong Kong at Las Vegas ngayon, ito ay dahil hindi niya alam ang background. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, hindi mo masasabi kung babalik siya o hindi. Kaya gusto mo siyang patayin. Kahit hindi siya threat sa iyo ngayon. Ngunit ang pagkakaroon nito mismo ay isang kasalanan para sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Vince. Hindi niya akalain na ang mga iniisip niyang nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan lahat ay nakita ng kanyang magandang tiyahin. "Vince, ikaw ang Dragon Palace God of War. Nangunguna ka sa mga war god sa mga tuntunin ng lakas. Gayun din, ikaw ay mechanized bilang chief instructor ng nangungunang siyam na hukbo. May mga tao at bagay na hindi dapat seryosohin. Kahit na gusto ni Harvey na bumalik at makipagkumpetensya, pinapatakbo mo ito sa loob ng maraming taon. Maaari ba siyang makipagkumpetensya sa iyo?" Nagbago ang mukha ni Vince. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Tita, ano sa palagay mo? Pumunta ka sa sangay ng Dragon Palace at humingi ng tawad kay Harvey. Dito magtatapos ang usaping ito." Imposible. Naging malamig ang ekspresyon ni Vince. Siya ang young Master York ng York sa Hong Kong at Las Vegas, at siya ang bagong Dragon Palace God of War.
Isa rin siya sa mga nangungunang talento sa mga batang talento. Paano siya hihingi ng tawad sa tinaguriang prinsipe ng York? Sa opinyon ni Vince, hanggat gusto niya, ang Sky Corporation ng Southlight ay maaaring sirain sa isang araw. Ang leader ng sangay ng Lungmen ay maaari ding palitan sa isang araw. Gagawin ko ang lahat para sa usapin ngayon. Good luck sa iyo. Nasa malaking problema tayo. Sa loob ng sangay ng Hong Kong at Las Vegas Dragon Palace, nagbago ang ekspresyon ni Queenie York, at tanging boses na ito ang nasa isip niya. Sa suporta ni Samuel Bauer at isang warrant mula sa kanyang superior, si Ethan Hunt, madali nitong hinarangan ang lahat ng pasukan at labasan ng Hong Kong at Las Vegas Dragon Palace branches. Bagamat hindi sila pumasok sa loob ng sangay, sapat na ito upang maiwasan ang pagpasok ng mga lamok sa lugar na ito. Ito ay dahil ang sangay ay matatagpuan sa bundok Kaipang. Maraming opisyal na naninirahan din dito ang nagpadala ng mga tao upang suriin ang lugar. Gayunpaman, kahit na ang unang commander ng Hong Kong ay tinanggihan. Ang buong sangay ng Dragon Palace sa Hong Kong at Las Vegas ay parang restricted area. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos uminom ng masarap na tsa sina Harvey York at Ethan, sa wakas ay nagsimulang pumunta rito ang mga tao ng sunod-sunod. Ang mga taong iyon ay lahat ng mahusay na master sa Dragon Palace, Dragon Guard, Dragon Cell, at Longmen. Kahit na hindi sila ang namamahala sa pagkakataong ito, lahat sila ay mahalagang karakter. Ang mga pinagsamang pagpupulong na kinasasangkutan ng apat na organisasyon ay hindi ginanap sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito ay ginanap ito dahil sa Lungmen. Kaya, ang paglilitis ay dapat na transparent at patas. Bukod dito, ang problema sa oras na ito ay may mga internasyonal na implikasyon. Sinasabing maging ang Siyam na matanda ay nagbigay ng mga tagubilin sa bagay na ito sa senior group. Saglit, tahimik at tense ang buong Hong Kong. Walang nang ahas na lumabas at mamasyal sa ganitong oras. Ang ganoong eksena ay nagpasama kay Queenie York, na nasa karamihan, at nagparamdam din ito sa kanya ng hindi pa nagagawang pressure. Nakakatakot ang dalawang powerhouse, ang Yorks ng Hong Kong at Las Vegas at Dragon Palace. Gayunpaman, kung ang Dragon Guards, Dragon Cell, at Lungmen ay dumating sa pamamagitan ng kalooban ng Nine Elders, kung gayon walang sinuman ang makakagawa ng anuman sa paglilitis na ito. Ang lahat ay maaari lamang gawin ayon sa mga patakaran. Maaari lamang itong hatulan ng walang kinikilingan. Sa simula ay puno ng kumpiyansa, ang ganitong uri ng kapaligiran ay nagparamdam kay Queenie ng kaunting hindi kasiya siya. Sabay tingin niya kay Harvey mula sa malayo na parang hindi makapaniwala. Bakit? Hindi ba ang taong ito ay isang pinuno lamang ng sangay ng Lungmen? Hindi ba ang taong ito ay ang prinsipe ng York lamang? Bakit niya nakuha ang buong suporta ni Samuel? Magkakaroon daw ng joint meeting ang apat na organisasyon, at talagang nag-imbita si Samuel ng mga kinatawan mula sa apat na organisasyon. Isa lamang siyang katutubo sa mata ng mga York ng Hong Kong at Las Vegas. Wala siyang karapatang tanungin ang desisyon nila. Saan nakuha iyon sa Yorks ng Hong Kong at Las Vegas? Saan nakuha iyon sa Dragon Palace? Nang si Queenie ay napuno ng puot, itinuon ni na Harvey at Ethan ang kanilang atensyon sa isang lalaking mapotla ang mukha na kakababa lang ng helicopter. Jesse Xavier. Hindi sinasadyang sinabi ni Harvey ang pangalan ng lalaki. Ano ang ginagawa ng mga tao mula sa pamilya Xavier sa Walsing dito? Ngumiti si Ethan at sinabing, CEO York, you are a little behind the times. Si Mr. Jesse ay si Mr. Dragon Guard, na kilala rin bilang Mr. Xavier. Kahit na hindi siya masyadong sikat sa Walsing, sa paningin ng iba, isa siyang malaking suntok na kapantay ng Four Young Masters ng Walsing. Sinasabing hindi lamang siya nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan, ngunit siya ay bihasa sa maraming bagay tulad ng pagpipinta at kaligrapya. Higit sa lahat, sanay na siya sa feng shui at physiognomy.
Nakagawa rin siya ng magagandang tagumpay sa pamamagitan ng Book of Changes. Narinig ko na kahit ang Big Boss ay nakikipagkwentuhan sa kanya. Big Boss, bahagyang damilat si Harvey, at pumasok sa isip ko ang isang pambihirang lalaki, na nasa tuktok ng dakilang H-Country. Upang hayaan ang malaking boss na mag-isip ng mataas sa kanya, siya ay talagang pambihira. Tila naramdaman ng mga titig ni na Harvey at Ethan, lumapit si Jesse, at inilahad ang kanyang kanang kamay kay Harvey, ngumiti, at sinabing, "Prince York, long time no see." "Prinsipe Xavier," magalang ding sagot ni Harvey. Ngumiti si Jesse at sinabing, "Wala ako sa harap mo, Prinsipe York. Ngunit, narito ako para sumali sa pinagsamang pagsusuri sa pagkakataong ito sa ngalan ng Dragon Guards. Kung nagkaroon ng anumang mga paglabag sa loob ng ilang sandali, mangyaring patawarin ako ng maaga, Prinsipe York." Kailangan. Napangiti ng bahagya si Harvey. "The reason I want a joint hearing involving the four organizations is because I want it to be fair and impartial. Gusto kong humingi ng hustisya para sa mga inosente. Kaya gawin mo na lang ang dapat mong gawin pansamantala." Ngumiti si Jesse Xavier. Pagkatapos ay binitawan niya ang kamay ni Harvey York, tumalikod, at umalis. Huminto ang low-key na Chevy Corvette sedan sa puntong ito. Binuksan ng matipunong si Peyton Horan ang pinto ng kotse at lumabas. Dumiretso siya sa tabi ni Harvey at tinapik siya sa balikat. "Senior Horan," nakangiting sabi ni Harvey. Tumawa si Peyton at sumagot, "Young Master York, alam kong hindi ka isang normal na tao. Ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ang bata at promising na pinuno ng sangay ng lungmen. Well, napaniwala mo ako. Ngunit ang mga tao mula sa Dragon Palace ay siguradong may lakas ng loob. How dare they provoke you? Hindi ba sila natatakot na pangunahan mo ang libu-libong tao mula sa lungmen upang sirain sila?" Ngumiti si Harvey at sinabing, "Nagbibiro ka, Senior Horan. Grassroots lang ako. Wala akong gaanong impluwensya at kapangyarihan." Ngumiti si Peyton at sinabing, "Wala kang ganoong kapangyarihan, ngunit mayroon kang suporta ni Samuel Bauer. Sa pamamagitan lamang ng isang salita mula sa kanya, dapat tayong lahat ay naruroon para sa pagtitipon ng sama-sama." Bahagyang damilat si Harvey at walang pakialam na sinabi, "Elder Horan, ang apat na organisasyon ang pundasyon ng Great H-Country, at tungkulin nating panatilihin ang katarungan at katarungan ng Great H-Country." Saglit na tinitigan ni Peyton si Harvey. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Young Master York, sa aking pananaw, maibibigay ko sa iyo ang puso ko anumang oras. Gayunpaman, dahil kinakatawan ko ang Dragon Cell ngayon, kailangan kong maging walang kinikilingan. Kahit ano paman, sisikapin ko ang aking makakaya upang matuklasan ang katotohanan at bigyan ang mga nakatataas ng patas na paliwanag. Iyan ang kailangan mong gawin," sabi ni Harvey, na tumingin sa likod ni Peyton. Ito ay dahil may isang babae sa likod niya habang siya ay nagbabago ng kanyang ugali. Isang babaeng hindi matukoy ang edad ngunit kasing ganda at kaakit-akit na parang perlas. Matalim ang tingin ng babaeng ito kay Harvey. Saka siya ngumiti ng matamis, tumalikod, at pumasok sa venue. Gayunpaman, lahat mula sa Dragon Palace ay seryoso at panatiko nang dumating siya. Maging si Peyton ay tila nakahinga ng maluwag nang umalis siya. Siya ay, interesadong tanong ni Harvey. Si Madam York, asawa ng Dragon Palace Master. Siya ang 5th young Miss of York sa Hong Kong at Las Vegas. At the same time, siya rin ang tiyahin ni na Vince, Queenie, at Quinton. Seryoso ang itsura ni Peyton. I didn't expect na may kinalaman siya sa usapin ngayon. Maaaring hindi mo alam na siya ang pinakadakilang batang talento ng ating henerasyon 20 years ago. Siyempre hindi kalabisan kung sabihin na siya ang nangungunang talento ng panahong iyon. Bilang 5th young Miss of the York sa Hong Kong at Las Vegas, nagpakasal siya sa Dragon Palace Master at naging Lady of York.
Ito ay sinabi na siya ay kailangang-kailangan at nakatulong sa kasalukuyang master na matagumpay na makabangon sa kanyang kasalukuyang posisyon. At saka, very protective siya sa family niya. Dahil narito siya, natatakot ako na magkakaroon ng mga pangyayari sa mga bagay ngayon. Hindi umimik si Harvey. Sa halip ay ipinikit niya ang mata sa eksenang nasa harapan niya. Ang mga maingay na tao mula sa Dragon Palace, lahat sila ay panatiko at puno ng paghanga sa babae. Tungkol naman sa big shots ng 3 pang organisasyon, lahat sila ay tumakbo para batiin siya nang makita siya. Maging si Samuel na laging mukhang walang pakialam ay tila nagpakita ng pagbabago ng mood sa sandaling iyon. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ang lahat mula sa 4 na organisasyon ay nakarating na sa isang bulwagan na katulad ng nakaraang pagsusuri. Kaya lang sa sandaling ito na-reset ang lahat. Nakatayo din si Harvey sa gitna ng bulwagan, mukhang walang pakialam. Hindi lamang niya gustong humingi ng hustisya para sa kanyang sarili ngayon, ngunit nais din niyang humingi ng hustisya para sa mga inosenteng tao na namatay sa insidente sa Las Vegas International Airport. Sa 4 na organisasyon, ang Joint Assembly ay pangungunahan pa rin ng Dragon Palace. Gayunpaman, ang taong namamahala ngayon ay ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Dragon Palace, si Lexi York. Kung ikukumpara sa pagiging immaturity ni Queenie York, buo si Lexi York, at maamo ang kanyang mga mata. Ni hindi niya maitago ang gulat sa mga mata niya nang makita niya si Harvey York. Kung sakaling hindi alam ni Harvey na ang serye ng mga kaganapang ito ay malapit na nauugnay kay Vince York. At the same time, tiyahin din siya ni Vince. Baka medyo nagustuhan na ni Harvey ang maamong babaeng ito. Bang! Sa oras na ito, bumukas ang pinto sa isang tabi. Sina Harrison Yates, Christian Hamilton at Matthew Flynn ay pinasok lahat, mukhang talagang nakakatakot. Bukod dito, ilang anino ang nakita sa labas ng pinto. Tila, saksi sila hinggil sa insidente sa Las Vegas International Airport. Ang mga saksi ay dinala sa ilalim ng pangangasiwa ng lahat ng partido upang matiyak na walang maaksidente sa proseso. Dahil nandito na ang lahat, magsimula tayo ng panibago. Bahagyang nagsalita si Lexi, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa kay White Horse. Malamig niyang sabi, pagkatapos mong. Maaaring ituring na wala si White Horse dahil napakaraming big shot sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwe ng utos ni Lexi. Kaya, ipinakita niya muna ang kanyang mga kredensyal. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, lahat, hayaan mo akong magsimula. Bumagsak ang tingin ni White Horse kay Harvey. Mabagal niyang sinabi, Harvey, maaari mo bang ipaliwanag ng maikli kung bakit ka nagpunta sa Las Vegas International Airport noong araw ng insidente? Walang pag-aalinlangan na sagot ni Harvey, nagpunta ako doon para maghanap ng tao. Lahat ng tao dito ay kilala ang taong iyon. Ang kanyang pangalan ay Faye Goddard. Gayunpaman, sumailalim siya sa plastic surgery sa Country J, na binago ang kanyang mukha at pagkakakilanlan. Siya ay kilala bilang Faye Goddard ngayon. Bakit mo hinahanap? May conflict ba siya sa'yo? Napatingin si White Horse kay Harvey para alamin ang kapintasan ng kanyang sagot. Patuloy ni Harvey, dahil sa nangyari sa St. Hope. May hinala akong may nagsabi sa kanya na sadyang anyayahan ang magkapatid na Mendoza sa isang cruise. Pagkatapos noon, kailangang humingi ng tulong sa akin ang magkapatid na Mendoza dahil sa pambubuli ni Christian. Sa madaling salita, si Faye ang instigator na nagpasama sa akin sa chain of events na ito. Ang mga mata ni White Horse ay kumikislap. Sinabi niya, kung gayon, nangangahulugan ba ito na mayroon kang masamang hangarin sa kanya dahil niloko ka niya, kaya plano mong patayin siya? Tumawa si Harvey at sumagot, sulit ba siya? At saka, ang layunin ko ay simulan ng pakikipag-usap sa kanya para malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay mas mahalaga. Bakit ko siya papatayin? Kung gayon, sino ang taong nasa likod nito? Isang kritikal na tanong ni White Horse.
Sinasabi mo ba na ang utak sa likod ng insidente ay ang tunay na pumatay mula sa insidente sa Las Vegas International Airport? Nagkibit-balikat si Harvey at sinabing, ang nasa likod ni Faye ay si Matthew. Harvey, walang kwenta ang sinasabi mo. May proof ka ba? Si Matthew, na hindi nagsasalita, ay mukhang kakilakilabot. Kung maglakas loob kang siraan ako, maaari kitang edemanda. Tumahimik ka. Ito ay magkasanib na paglilitis ng 4 na organisasyon, hindi isang lugar para kayo ay sumigaw ng sumigaw. Sasampulin ko ang bibig mo gamit ang kamay ko sa susunod. Sa hindi kalayuan, malamig na nagsalita si Ethan, na nakatayo na may hawak na espada, ngunit ang komento ay nagpaikot sa mga mata ni Matthew. Nagpatuloy si Whitehorse matapos tingnan ng malalim si Matthew. Harvey, let me ask you one more question. Ngayon, nagpapatotoo ka ba na si Matthew ang tunay na may kasalanan sa likod ng insidente sa Las Vegas International Airport? Inihanda ba niya ang bomba? Siya ba ang nag-ayos ng mga asasin? Ngumiti lang si Harvey. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, tama na Whitehorse. Alam natin kung ano ang nangyayari. Ano ang saysay ng pagtatanong? Maraming beses mo na akong tinanong ng mga katulad na tanong. Lahat, ang oras ay mahalaga. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Paano kung diretso tayo sa punto? Bumagsak ang tingin ni Harvey York kina Harrison Yates, Matthew Flynn, at Christian Hamilton. Pagkatapos ay ngumiti siya ng walang pakialam at sinabing, inaakusahan ko ngayon si Matthew at si Christian na nakipagsabwatan sa iba para planuhin ang insidente sa Las Vegas International Airport. Bagaman hindi sila ang mastermind, kasabwat sila. At kahit na hindi si Harrison ang gumawa nito, tiyak na alam niya ang pagkakakilanlan ng taong gumawa nito. Kung tutuusin, ang grupo ng mga gangster na gumawa nito ay pawang mga retiradong sundalo mula sa Amerika. May hawak din silang mga chips ng St. Louis. Siya ay tila sinusubukang e-set up siya. Tungkol kay Harrison, sa ngayon ay wala siyang ipinakitang pagkabigo at mukhang malapit na niyang aminin ang kanyang pagkakamali. So, halatang kilala niya kung sino ang gumawa nito. Ngunit ang pagkakakilanlan ng taong ito ay masyadong mataas. Masyado siyang natakot kaya hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Sa makatuwid, ang kailangan mo lang gawin ay hayaan siyang buksan ang kanyang bibig at sabihin ang totoo. Ako naman, biktima lang ako ng ganitong sitwasyon. Wala naman sigurong problema kung aalis ako ngayon, di ba? Nagkatinginan ang lahat ng may pag-aalala. Walang inaasahan na maaabala ni Harvey ang daloy ng pagtatanong ni Whitehorse at hindi ito gagawin sa normal na paraan. Binalingan niya ang takbo at inakusahan si Harrison na alam niya kung sino ang tunay na pumatay. Namutla ang mukha ni Queenie York. Hindi niya inaasahan na si Harvey, na mukhang normal, ay alam na ang lahat sa likod ng pangyayari. Nagkataon lang ba ang lahat? O sadyang malakas talaga siya? Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa puso ni Queenie. Harvey, matagal na naming ini-interrogate si Harrison. Gumamit pa kami ng truth serum sa kanya, ngunit tila wala siyang kinalaman sa alinman sa mga bagay na ito. Siya ay mali, at hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng mga eksena. Hindi napigilan ni Quinton York na ipagtanggol si Harrison. Ngumiti si Harvey at sinabing, naniniwala ako na may kasalanan siya. Dahil hindi siya ang umamin ay walang kabuluhan ang paggamit ng truth serum sa kanya. Pero hindi pa rin sigurado kung alam niya talaga kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, o hindi. Sir Horan, nabalitaan ko na ang mga taga-Dragon Cell ang pinakamagaling magpasalita ng mga kontrabida. Maaaring kailanganin ko ang iyong tulong ngayon. Maaari mo bang hayaan si Young Master Yates na buksan ang kanyang bibig? Kung hindi, hindi na matatapos ang kasong ito. Sa palagay ko, wala sa inyo ang mag-aalinlangan sa aking mungkahi, tama ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Lexi York ngunit hindi siya nagsalita. Gayunpaman, tumugon pa rin si Peyton Horan ng walang pag-aalinlangan, sa tingin ko okay lang.
Pagkatapos ay sinabi ni Samuel, gawin mo lang ang dapat gawin. Ako ang mananagot kapag may nangyaring masama. Ngumiti si Jesse Xavier at sinabing, susunod lang ako sa mga matatanda. Tumango ang 3 sa 4 na kinatawan, na nagpapahiwatig na okay lang na pahirapan siya. Tumayo si Peyton at sumenyas. Agad na iniabot sa kanya ng kanyang nasasakupan ang isang maingat na ginawang set ng mga kagamitan sa pagpapahirap. Mayroon itong lahat mula sa mga pilak na karayom hanggang sa maliliit na martilyo. Kinilig si Harrison nang makita ito. Bigla niyang sinabi sa susunod na sandali, sasabihin ko na. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng nalalaman ko. Si Dennis Parker iyon. Siya ang gumamit ng chip para kumuha ng mga retiradong sundalo mula sa lugar ng Golden Triangle para makipagsapalaran sa pagpatay kay Harvey. Ayon sa kanya, sinaktan kami ni Harvey, at dapat siyang mamatay. Noong una hindi ko alam ang tungkol dito. Ngunit nang malaman ko, dumating na ang mga taga-Dragon Palace. Sa pagtatanong, sinabi sa akin ni Queenie na makakatakas ako sa lahat ng ito hanggat maling akusahan ko si Harvey. Natahimik ang buong pulutong matapos marinig ang pag-amin ni Harrison. Agad na napatingin ang lahat kay Queenie. Walang inaasahan na ang katotohanan ay maibubunyag ng napakabilis bago pa magsimula ang paglilitis. Nanginginig ang katawan ni Queenie York. Pagkatapos, hindi sinasadyang sumigaw siya sa sandaling ito, Harrison Yates, itigil mo na ang pag-set up sa akin. Damn! Mukhang malamig si Lexi York. Hayaan mo siyang magsabi. Harrison, ano ba? Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo, maging tapat ka. Walang pakialam ding nagsalita si Samuel Bauer na nasa gilid. I can guarantee, basta nagsasabi ka ng totoo. Kung inosente ka, maliligtas ka. Magpapadala rin ako ng isang tao na mag-escort sa iyo pabalik sa Amerika para masiguro ang iyong kaligtasan. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ka, papatayin ko ang buong pamilya nila. Natigilan si Quinton York at ang iba pa matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila akalain na poprotektahan talaga ni Samuel si Harvey sa ganitong lawak. Sasabihin ko, si Harrison ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Umupo siya ng tuwid at sinabing, may crush si Dennis Parker kay Teresa Thompson, anak ng pamilyang Thompson mula sa Walsing. Kabanata 2400. Sinubukan niyang halayin siya sa pamamagitan ng pagdodroga sa kanya ng hormones. Ngunit hindi ko alam na si Jax Hamilton ay may iba pang mga layunin sa pagtulong sa kanya. Nasa eksena rin si Harvey kung saan muntik nang ginahasa si Teresa. Kaya iniligtas ni Harvey si Teresa tapos sinampal si Dennis. Mata sa mata, si Dennis ay isang mapaghiganti na tao. Bukod dito, pagkatapos ng insidente ng pagkidnap ni Sister 13 sa biyena ni Harvey, alam niyang kung magpapatuloy ito, tiyak na lalabas si Harvey para hanapin siya. Sa makatuwid, gusto niyang samantalahin ang insidente sa St. Hope, at gumawa ng isang mapagpasyang hakbang upang patayin si Harvey. It's just that he never expected na ang gangster group na kinuha niya ay sobrang pabaya, at biglang nagdulot ng insidente sa Las Vegas International Airport. Tsaka, sinabi niya sa akin na siya ang nagbigay ng mga pampasabog at baril. And he also hinted to me that there was a big shot from the Yorks of Hong Kong and Las Vegas behind him who also had the same motive as him, to kill Harvey. Sinabi niya sa akin na huwag magsalita at sumunod lamang sa utos pagkatapos makapasok sa Dragon Palace. Pagdating sa Dragon Palace, ang nag-interrogate sa akin ay si Queenie. Nag-play siya ng isang video na nagpapakita ng eksena ng sinipa ni Harvey ang salamin pagkatapos niyang tumayo at pagkatapos ay sumabog ang bomba. Sa paglaon, sinabi sa akin ni Queenie na mayroon lamang isang layunin sa pakikipagtulungan sa kanya na gumawa ng perjury, at iyon ay upang e-frame si Harvey para sa pag-orchestrate ng insidente sa Las Vegas International Airport. Nag-alinlangan ako saglit, ngunit pumayag pa rin na gawin ito sa huli. Dahil pinuntahan ako ni Dennis pagkatapos kong makulong.
Nangako siya sa akin na kung makikipagtulungan ako sa kanya, babayaran niya ako sa halagang 7.8 bilyong dolyar. Tutulungan din niya na maibalik ang St. Hope para sa akin, para mabigyan ko ng paliwanag ang pamilya. Hiniling ko sa kanya na mag-credit ng pera sa aking offshore account para lang maging ligtas. Ang aking account number ay, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo ring tingnan ang mga detalye ng account ngayon. Huminga ng malalim si Harrison sa sinabi nito habang kasabay ang pagbuhos ng malamig na pawis. Tila, siya rin ay nasa ilalim ng matinding pressure habang sinasabi ang lahat ng ito. Sina Matthew Flynn at Christian Hamilton ay natigilan kay Harrison. Hindi nila kailanman inaasahan na ang mabigat na young Master Yates ay ilalabas ang lahat na parang tagas. Ramdam ni Harrison ang kanilang mga titig. He then sneered, "Huwag niyo akong tignan ng ganito. Kahit na hindi ako natatakot sa kamatayan, hindi ako maaaring mamatay ng walang kabuluhan." Higit pa rito, sikat ang paraan ng Dragon Cell sa buong mundo. Kailangan kong sabihin dahil kailangan kong sabihin ito, kung gayon bakit kailangan kong magdusa noong una. Hindi ako tanga. Anyway, wala akong pakialam. Hindi ako taga Hong Kong at Las Vegas. Natatakot kang masaktan si Vince York, ngunit hindi ako. Halos sabay-sabay, si Lexi York at ang iba pa ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Damang-dama din mula sa kanila ang mga mapanuksong sulyap kay Queenie York. Kung paniniwalaan ang mga salita ni Harrison Yates, parehong may lihim na motibo sina Dennis Parker at Queenie para sa kanilang mga aksyon. Kung sila ay kahit isang maliit na pabaya, sila ay edawat ang York's young master mula sa Hong Kong, si Vince York, ang kanyang sarili. Sa ilalim ng mga titig ng karamihan, hindi sinasadyang napalingon si Queenie. Ang guilty look sa mukha niya ay sapat na para patunayan ang sinabi ni Harrison na totoo. Natigilan ang magkapatid na Mendoza nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila akalain na ang kanilang pamilya ay magiging kasangkapan ng iba. Dragon Cell ang mamamahala sa investigasyon na ito. Susubaybayan din ang tatlong pillars involved, mahinahong sabi ni Peyton Horan. Matapos gumawa ng hakbang si Peyton, 12 ng mga elite mula sa Dragon Cell ang agad na lumitaw ng wala kahit saan. Ang mga tagapangasiwa ng iba pang tatlong haligi ay ipinadala rin. Sa 4 na haligi, ang Dragon Palace at Longmen ay hindi angkop para sa pagsisiyasat. Ang Dragon Guard ay hindi rin magaling dito. Hindi pinansin ni Harvey York ang sitwasyon at nanliit ang mga mata kay Harrison. Young Master Yates, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Tama na kung totoo man o hindi ang sinasabi mo. Pero habang ginagawa mo ito, sabihin sa amin kung paano ka hinayla ni Queenie kasama siya. I can guarantee that we will not charge you with libel against me if you come out, mahinahong sabi ni Harvey.